Iba-iba ang hugis at laki ng mga estado sa United States. Pero paano tayo nagkaroon ng ganitong jigsaw puzzle na itsura? Alamin natin yan sa episode ng Mapak simula sa bilang 50. Virginia, isa sa mga unang estado mula 1,607 dito ang Jamestown kung saan nagsimula ang lahat. Hindi maganda ang simula. Noon, malaki ang Virginia. Isa tinakda ni Haring Charles Isa ang hilagang hangganan sa Potomac. Ang anak niyang si Charles Ikalawa nagtakda ng timog na hangganan sa itaas ng Great Dismal Swamp, isang lugar na tila pangalan ng tinanggihang theme park. Nilimitahan ni George Ikatlo ang kanluran sa Alleghenies. Sa Rebolusyon, inangkin ng Virginia ang buong lambak ng Ilog Ohio. Pagpatupad ng konstitusyon, namamayagpag pa rin ang Virginia, parang malaking combo meal, Kentucky at kanlurang Virginia, pero nagsawa na ang Kentucky sa pagiging pasahero sa likod. Noong 1772, naging ika-15 estado ito. Pagsapit ng 1861, umalis ang Virginia sa Union. At noong 1863, humiwalay ang kanlurang Virginia mula sa Virginia. Nagbukas ito ng bagong usapan sa mga hangganan na ikukwento ko mamaya. Bilang 49 matapos ang hirap ng Virginia, Maryland naman ang kasunod. Tingnan mo ang hugis nitong parang jigsaw puzzle. Noong 1632, ibinigay ni Charles Isa kay Lord Baltimore ang bagong kolonya, Maryland. Pinutol niya ang lahat sa hilaga ng Potomac hanggang ika-40 paralel, ngunit nagkaroon ng gulo pagkalipas ng 50 taon at dumating ang Pennsylvania na may parehong paralel. Naging awkward ang pag-aangkin. Sumiklab ang digmaan ng Kriseap, magulong laban ng magkapitbahay na baril ang gamit, hindi homeowners association meetings. Ano ang resulta? Walang nanalo, pero tiyak na talo ang Maryland. Kaya dinala nila sina Charles Mason at Jeremiah Dixon, dalawang surveyor na ginawang pinakasikat na hangganan sa Amerika, ang isang kolonyal na suntukan. Nagkaproblema ang ligtas na kanlungan ng mga Katoliko sa Maryland dahil sa mga Protestante. Pinalawak ng mga tao sa Delaware ang hangganan ng 23 milya patimog at itinakda ng mga surveyor na ang timog na sanga ng Potomac ang hangganan ng Maryland. May bahagi na namang nawala. Diyan natin nakuha ang kakaibang heograpiya natin ngayon bilang 48. Noong 1631, dumating ang Dutch sa Delaware, ngunit inangkin ito ng English. Mahirap at magastos magpatakbo ng imperyo para mabayaran ang utang. Ibinigay ni Haring Charles Ikalawa kay William Penn ang malaking lupain na naging Pennsylvania. Gusto ni Penn ng access sa dagat kaya hiniram niya ang 3 county ng Delaware. Inamin ng Britanya na ang Delaware ay teknikal na sariling teritoryo. Isang kakaibang kolonya na ang hilagang hangganan ay isang eksaktong 12 milyang bilog sa paligid ng Newcastle. Isang biro sa geometry na lumala pa. Pinamunuan ni Penn ang parehong kolonya. Ngunit may sariling pamamalakad ang Delaware hanggang 1776. Umalis ang Delaware sa Britanya at Pennsylvania 1 buwan bago ang deklarasyon. At pagkatapos naroon ang wedge, 684 ektarya ng natitirang kalituhan. Inaangkin ng Maryland, Pennsylvania at Delaware, pero noong 1921 na pagkasunduang sa Delaware, ito nabibilang. Naayos na ng Delaware ang natira at ipinasa agad ang drama baton sa New Jersey. Numero 47. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit at sa kung anong dahilan, laging may kaaway. Ang mga madaling bahagi nito ay unang nabuo, Delaware Bay at ang Atlantiko, pero sa hilaga at kanluran, doon naging magulo ang hangganan. Noon, natural na hangganan ang Ilog Delaware hanggang 1664 ng maloko si Hames, Duke ng York ng maling impormasyon. Ayon sa charter nito, ang hangganan ng New Jersey ay nasa pinakahilagang sanga ng Delaware. Nagkamali si Nicholas Johannes Visser, isang Dutch na taga-sukat sa pagbasa ng mapa at nailagay ang linya ng masyadong hilaga. 50 taon nagmasid ang New York. Noong 1719 nagtagpo ang dalawang panig para ayusin at tukuyin ang pinagmulan ng ilog. Ipinakita ng mga naninirahan sa New York na mas gugustuhin pa nilang makipagbuno sa mga oso kaysa maging bahagi ng New Jersey. Pagsapit ng 1720 nagpapalitan na ng putok ng baril ang magkapitbahay. Bakit pa magtatalo kung pwede namang magbarilan? Sa huli, lahat ay tumakbo kay Haring George Ikatlo noong 1700
at 60 siya na ang nagtakda ng batas. Dito itinakda ang hangganan sa Delaware at Hudson. Napanatili ng New York ang Staten Island noong 1771 bilang pampalubag loob. Dapat may kumuha niyan. Si James Ikalawa ang nagpasimula ng tradisyon ng New York bilang ika-46 na tumagal hanggang dekada 90. Ngayon, hangganan ng estado naman ang issue. Ayos ang hangganan sa lupa, pero sa tubig nagkagulo ang mapa at nalito lahat. Tingnan ang Estatwa ng Kalayaan, ipinagmamalaki ng New York. Ang tanging problema, tahimik lang siyang nakatayo sa panig ng New Jersey simulat sa pool. Kunwari, hindi napapansin. Noong 1834 nagkasundo ang dalawang estado na ang hangganan nila ay dadaan sa gitna ng Hudson at New York Bay, pero nanatili ang mga isla. Lumala ang sitwasyon sa Ellis Island, New York. Dati itong bahagi ng New York pero pinalawak ng federal gamit ang landfill. Nag-agawan ang dalawang estado sa kredito para sa mga imigrante, parang moral na labanan. Noong 1978, nagpasya ang Korte Suprema na ang bagong lupa ay pag-aari ng New Jersey. Batay sa 1834 na kasunduan pag-aari ng Jersey, ang lahat ng nakalubog na lupa. Nasa New York ang pangunahing gusali, pero hindi karamihan ng isla. Bago pa ang lahat ng iyon, ang New York ay dating kolonya ng mga Dutch na tinatawag na New Netherland, isang malawak na imperyo mula Delmarva hanggang Cape Cod, hanggang sa sinakop ito ng Britain at hinati-hati. Nakuha ng New York ang Long Island, Connecticut at ang kakaibang Panhandle. Nawala sa New York ang Vermont noong 1770 pero nanalo ito laban sa Pennsylvania para sa Buffalo na naging tahanan ng Buffalo Wings, pinakamasarap na tagumpay sa teritoryo. Pero kung ambisyoso na ang New York, hintayin mong makilala ang kapitbahay. Nitong pang-45, binigyan ni Charles Ikalawa ang Connecticut ng charter na umaabot hanggang Pacific Ocean. Siyempre, habang ginagawa mo yan, may kailangang bumawi niyan paulit-ulit. Ang Panhandle na yan, isa lang sa marami. Sige, siguro hindi naman ganoon kalayo. Pagsapit ng 1682, huminto ang kanlurang hangganan, 20 milya silangan ng Hudson, Connecticut, natutong magtimpi. Oh, parang ganoon. Pagkatapos ay dumating ang sakuna sa Hilaga. Noong 1642 tagasukat ang kung paano ay nailagay ang linya ng Massachusetts 8 milya masyadong timog, kahanga-hanga. Parang nagbitin ng larawan sa pader ng kapitbahay, kaya 2 siglo ng sigawan. Nabigo ang pagsukat noong 1702. Ibinenta pa ng Connecticut ang ilang bayan sa Massachusetts para matapos ang problema. Noong 1749, bumalik din ang parehong mga bayan para sa mas mababang buwis. Sino ba ang masisisi sa kanila? Naayos lang lahat noong 1804 kaya nanatili sa Connecticut ang silangang baybayin ng Cangamon Lakes at Southwick Jog. Isang pagkakamali sa mapa ang hindi naayos. Sumali pa ang Rhode Island at nag-away sila tungkol sa Narragansett Bay. Noong 1703, nagkasundo sila sa Pawcatuck River pero sinukat lang ito noong 1840 makalipas ang 137 taon. Bilang 44 Rhode Island, maliit na estado na may malaking problema sa hangganan. Talagang drama. Hawak ng Atlantic ang Timog Kanluran. Tapos ko na ang dramang yon. Pero tingnan mong mabuti ang silangan. Parang may nagguhit habang lumilindol. Ang alitan sa Massachusetts ay nagtagal ng 70 taon at naresolba lang ng Royal Commission noong 1746. 6 na bayan lumipat, tinawag ng Rhode Island na panalo. Sabi ng Massachusetts, ika-43 lang yan. Ang kanluran at timog ng Massachusetts ay hangganan. Sa silangan naman ay Atlantic at Cape Cod na naging geographical na yabang nito. Tingnan mo sa Hilaga, yung maliit na kurba kasama ang New Hampshire. Doon naggaganap ang drama. Nagsimula ito noong 1628 nang sinabi ng Colonial Charter na ang hangganan ay 3 milya sa hilaga ng pinakahilagang bahagi ng Merrimack River. Mukhang simple kung hindi mo papansinin yung bahagi na wala namang talagang nakakaalam kung saan dumadaan ang ilog. Lumalabas na ang Merrimack ay biglang kumakabig pabalik pahilaga sa lugar na ngayon ay tinatawag na Lowell. Naging problema sa mga kartograpo ang tuwid na hangganan ng Massachusetts. Nagpasya si Haring George Ikalawa na manatili itong 3 milya sa hilaga ng ilog.
Nagreklamo ang Massachusetts pero hindi nagbago ang linya. Paalala na minsan niloloko ka ng mapa. Numero 42, New Hampshire, ang maliit at palabang pinsang laging panalo sa pagtatalo ng pamilya. Madalas nitong napapaboran ang gusto nito laban sa Massachusetts. Noong 1700 at 40 nilinaw ni Haring George Ikalawa ang silangang hangganan ng New Hampshire mula Isle of Shoals, pataas sa ilog Piscataqua at Salmon Falls, diretso pa Hilaga papuntang Canada. Lumipat lang ng istasyon ang drama tungkol sa hangganan. 2.5 siglo, nagtalo ang New Hampshire at Maine tungkol sa maliliit na isla sa ilog. Natapos ang alitan noong 2000 at isa nang nagpasya ang korte na ang mga isla ay pag-aari ng Maine at nagtampo ang New Hampshire. Sa Hilaga, nagkaroon din ng problema sa hangganan sa Canada at naayos lang noong 1842. Sa kanluran naman, naging maayos agad ang sitwasyon. Ang ilog Connecticut ang naging malinaw at maaasahang hangganan. Isa sa ilang tamang ginawa ni Haring George Ikatlo bilang 41. Nahanap ng Pennsylvania ang paraan para makipagtalo sa lahat. Nanalo ito sa alitan ng hangganan laban sa Maryland pero natalo sa New York. Madali lang ang silangan, sundan ang ilog Delaware. Sa hilagang kanluran, Lawa Erie, pero magulo ang natitirang kanluran. Noong 1700, 67 lang na ilagay ang timog kanlurang sulok ng Pennsylvania na dapat ay 5 degree sa kanluran ng longitude ng Delaware ang kanlurang hangganan. Pagkatapos ay dumating ang revolusyon, isang magandang pagkakataon para pansamantalang tumigil ang lahat sa pagtatalo tungkol sa mga koordinado at magsimulang labanan ang mga British. Matapos ang kalayaan, nagguhit ng linya pahilaga ang 2 estado mula Mason-Dixon Line hanggang Lake Erie Rectangle. Nagawa na, halos, pero kung titingnan sa silangan, medyo magulo pa rin ngayon. Ang mga unang estado ay hindi ganoon ka-united at parang magkakasamang nakatira na may issue sa hangganan. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa mapa, mag-subscribe ka. Nasa pagitan ng Kalituhan at Nebraska bilang 40 ang emosyon ko. Ang original, 13 ay patungong timog, lampas sa madilim na latian. Ang hangganan sa Virginia ay inayos ang bahagi ng Atlantic. Palaging maaasahan, pero lampas doon sa linyang iyon, nagkagulo na ang lahat. Noong una, wala namang hilagang bahagi ng South Carolina, Carolina lang talaga, isang malaking kolonyal na halo-halo. Pagsapit ng 1700 at 20 nagkagulo na. Quaker, Anglican, Baptist, Presbyterian, lahat nagtatalo sa lahat ng bagay. Mula buwis hanggang kung ilang beses pwedeng magmura bago maglinggo. Bihira namang maging sanhi ng problema ang relihiyon. Noong 1700 at 29 gumamit ng mga puno at kadena bilang hangganan na parang kolonyal na duct tape. Nagkasundo ang 2 estado na muling sukatin ang linya. Noong 2016, kinumpirma nila ang 1,700 at 29 na linya sa loob ng ilang sentimetro. May ilang hindi pinalad na mga may-ari ng bahay na nagising na nasa bagong estado na sila. Pero bukod doon, sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan. Pagdating ng Georgia, nawala ang kapayapaan dahil sa Walton War ng 1804. Mas sigawan kaysa putukan. Ito ay tungkol sa isang bahagi ng lupa na tinatawag na Orphan Strip. Nanalo ang North Carolina at doon na natapos ang lahat. Kalaunan, isinuko ng Carolina ang kanlurang lupa para maging Tennessee matapos ang Smoky Mountains. Akala mo ba tapos na ang sigalot sa hangganan? Mag-isip ka ulit, may kasunod pa tungkol dyan. Bilang 39 ang hangganan ng South Carolina at Georgia ay dapat simple lang. Sundan lang ang Savannah River, di ba? May kasunduang 1,700 at 87 na nagsabing tapos na ang trabaho. Pero nagkamali ang mga taga-sukat ng lupa sa ilog na sinundan nila. Tinanggal nila ang 700 square miles sa mapa ng Georgia, maliit lang daw. Kung hindi mo isasali ang pagkawala ng county, ginawa lang ng Savannah ang natural sa mga ilog. Lumihis ito, gumalaw ang daluyan at nag-iwan ng mga isla, parang mga batang naiwan sa mall. Panibagong tanong, kanino na naman yan? Noong 1900, pa nakialam ang Korte Suprema. Muli nanalo ang South Carolina, talo ulit ang Georgia, 0-2, numero 38. May hangganan pa rin kinaiinisan ng estado ng Georgia dahil sa pagkakamali noon. Dati, umaabot sa Mississippi ang kolonyal na overachiever at naging opisyal ang timog na hangganan nito sa Spanish Florida sa ika-31 paralel noong 1775.
Noong 1802 isinuko ng Georgia ang mga kanlurang lupa sa pamahalaan, kaya nabuo ang Mississippi Territory at nabawasan ang kayabangan nito. Ang bagong hangganan ay mula Uchee Creek sa Chattahoochee hanggang Nickajack sa Tennessee, hanggang mapansin ng taga-Suri na sila ay lumampas na. Dumulas pa silangan ang timog na dulo hanggang Lanat, sapat ang lapit nito. Sumunod ang linya ng Florida sa Ilog St. Mary's, ngunit magulo ang linya ng Tennessee at 1 milya itong mas timog. Naayos ito noong 1819 kaya may kakaibang liko sa kanto ni Montgomery. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ng Georgia at nagbanta pang idemanda ang Tennessee noong 2013. Bakit mo hahayaang manahimik ang 200 taong pagkakamali? Numero 37. Dati, bansa ang Vermont, rebelde ng New England na may maple. Madali lang ang hangganan nito sa New Hampshire, sa Connecticut River, pero naging opisyal lang noong 1933. Lumabas, 150 taon, di sapat para magguhit ng tuwid na linya. Ang totoong sakit ng ulo ay New York, di ba? Ginawang hangganan ang Lake Champlain. Itinapon ni Haring George II ang Vermont sa ilalim ng New York. At ayaw itong bitiwan, kaya nagmini-revolusyon ang Vermont at nagdeklara ng kalayaan. Nagpatuloy ang tensyon hanggang matapos ang konstitusyon at sumuko ang New York matapos magbayad ng 3,000 at $1,000 para sa mga habol sa ari-arian. Kolonyal na hush money. Sumali ang Vermont sa Union, hindi na nakisali ang Massachusetts, at itinakda ang hilagang hangganan sa Canada sa ika-45 paralel noong 1842. Wala nang palihim o drama, puro maple syrup at kapayapaan na lang. Bilang 36, madali lang ang silangang hangganan ng Maine sa Atlantiko. Ang natitira ay sakit ng ulo, hugis mapa. Orihinal na bahagi ng Massachusetts ang Maine. Humiling ng pagiging estado noong 1819 at agad pumayag ang Massachusetts. Isang bibig na lang ang kailangang pakainin. Ang pagiging malayang estado ng Maine ay nagbalanse sa Missouri na estado ng mga alipin. Parang politikal na ikaw na sa sofa, akin na ang aso. Ang hangganan ng Canada ay mula Ilog St. Croix hanggang Highlands. Magandang ideya sana, kaso walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng Highlands. Burol ba? Bundok? Basta chill lang. Hindi na solusyonan ng digmaan noong 1812 pati ni Haring William. Unang ng Netherlands noong 1831. Malalaman mong malala ang hangganan mo kapag Europa na ang umaayos. Noong 1842, natapos lahat sa Webster-Ashburton Treaty. Tinapos ni kalihim ng Estado Daniel Webster ang kasunduan gamit ang isang lumang mapa ni Franklin na sa totoo lang ay nagbigay ng mas maraming lupa sa Canada. Tahimik lang siya roon, walang nakapansin kung diplomasya o panlilin lang iyon. Bahala ka na. Numero 35. Ang lalaking taga-Florida ay hindi laging Amerikano. Kinuha ng British sa Espanya, pero agad din ibinalik matapos ang United States independence. Parang awkward na regalo ni George III pagkatapos ng hiwalayan. Sige, sayo na ang latiyan. Nakuha ng United States ang Florida noong 1821 at naging estado ito noong 1845. Mainit at malagkit dito. Madali lang ang karamihan sa mga hangganan dahil peninsula ito. Kumokonekta ito sa Georgia, pero ang panhandle, kasalanan ng Britain. Hinati nila ang Spanish Florida sa silangan at kanluran at itinakda ang hilagang hangganan ng West Florida sa ika-31 paralel. Pagkatapos ay dumating ang mga nanirahan, karamihan mula sa Alabama, na tumingin-tingin at naisip parang bahay na rin ito. Noong 1811 hanggang 1,700, 17 ulit nilang tinangkang sumanib sa Alabama at inalok din ng Alabama na bilhin ang panhandle. Tumanggi pa rin ang Florida, siguro dahil inis. Umabot ang alitan hanggang 1,750 at nauwi sa korte ang dalawang estado. Nanalo ang Alabama sa Ilog Perdido at umusog ng 3 milya silangan ang hangganan ng Florida. Paalala kung sino ang boss. Numero 34. Malamang narinig nyo na ang Louisiana Purchase. Pero marami pa itong naging epekto bukod sa pagbibigay ng prime real estate sa United States. Naapektuhan nito ang plano ng Florida na palawakin at nagdulot ng puwang sa pagitan ng Pearl at Perdido Rivers patungong Mississippi Territory na naging daan ng Alabama sa Gulf. Hindi man kalakihan ang dalampasigan pero kasama pa rin yan.
Ang hilagang hangganan sa ika-35 na parallel ay galing sa lumang charter ng Carolina ni Charles Ikalawa. Pero yung kakaibang hugis tainga sa hilagang kanluran, iyon ang ilog Tennessee. Hinati nito ang mga lupa ng Chickasaw at Cherokee at nanatili ang guhit na iyon. Dumating ang lupa ng Yazoo, panlilin lang. Magandang pangalan, masamang kasunduan. Ibinenta ng gobernador ng Georgia ang 35 milyong ektarya ng lupa na ngayon ay bahagi ng Alabama at Mississippi sa napakamurang halaga, isang malaking panloloko. Nasunog ang kasunduan pero nanatili ang pinsala. Ang bagong hilagang hangganan ay sumunod sa mga pinagtatalunang hangganan ng mga katutubo. Ang kanlurang hangganan ay base sa kasunduang 1,765 na kumurba patimog silangan, 10 milya silangan ng ilog Pascagoula papuntang Gulpo. Tama. Pero ganyan din ang kwento ng pinagmulan ng Alabama at hangganan ng Mississippi na ika-33. Diretso lang hanggang mapapikit ka at maalala ng ilog, may problema sa katapatan. Paulit-ulit nang nagpalit ng direksyon ito kaya laging tinatawagan ang Korte Suprema huli noong 1975 ngunit wala pa ring solusyon. Ngayon, may mga isla at maliliit na exclave ang Mississippi at Louisiana sa magkabilang panig na parang magkakabahay na di na umalis. Buti na lang, ang hilagang hangganan ay maayos naman. Ang ika-35, parallel courtesy ni Charles Ikalawa, isang tuwid na linyang daan-daang taon, na at sa di malamang dahilan, ito lang ang normal sa Mississippi, bilang 32. Nabanggit ko ang Tennessee kanina, habang tinatalakay ang North Carolina at Georgia, pero ang tunay na drama ay nasa silangan kasama ang Virginia. Batiin ulit si Charles Ikalawa. Hindi mapigilan ni Charles Ikalawa sa pagguhit ng mga linya. Siya ang nagtakda ng hilagang hangganan kasama ang Virginia at Kentucky. Nagkamali ang mga taga-sukat na ilagay ang ilang bahagi 5. 12 milya ay 19.2 kilometro mas malayo sa hilaga at kanluran. Madali lang iyon dahil ilog Mississippi ang malaking hangganan sa silangan. Ang linya sa pagitan ng North Carolina ay dapat sanay sumusunod sa tuktok ng Smoky Mountains. Sinusundan ang pinakamataas na gulod. Mukhang madali, pero mahirap kapag sinusubukan mong gumuhit ng mapa sa gitna ng hamog. Ang linya ay tuluyang iginuhit noong 1915. Ang scar ngayon, isang hangganan na parang seismograph at chimenea ang liko. Wala nang gustong pagtalunan pa ito. Nabanggit ko na ang timog at silangang hangganan ng Kentucky, ilog Mississippi sa kanluran, ilog Ohio sa hilaga, at ang mahahalagang linya sa timog at silangan. Ayos lang sana hanggang mapansin mo ang Kentucky Bend, 27 na milya, kwadrado ng lupang sakahan, at mga 9 na tao na parang naiwanang bagahe. Hindi naman ganito dati. Malalakas ang lindol noong 1,811 at 1,812. Sobrang lakas ng mga iyon kaya tumunog ang kampana ng simbahan sa Boston. Umatras ang agos ng ilog Mississippi. Nagwala ang ilog at gumawa ng bagong daan. Iniwan ang mga taga-sukat na nakatayo lang. Siguro, iguguhit na lang namin ito paikot. Kaya nagkaroon ang Kentucky ng sikat na liko at ilang mas maliit at hindi kilalang katulad sa daan. May mga estadong nanalo o nawalan ng lupa, nakipaglaban sa mga bubuyog at mahigit kalahati ng bansa ang natitira. Bilang 30 ipinanganak mula sa Northwest Ordinance, ang makinang napampalubag loob ng revolusyon. Sumali ang Ohio sa Unyon noong 1803 bilang isang malayang estado. Ang timog na hangganan nito sa Kentucky, dating Virginia, ay sumunod sa ilog Ohio papuntang silangan. Nasa tabi ng Pennsylvania at lumang Mason-Dixon line ito, Lake Erie ang nasa hilaga at 5 minutong lakad pakanluran. Diretso lang ang hangganan ng Indiana mula gitna ng ilog Ohio pataas. Ang totoong drama ay naganap sa Toledo Strip, makitid na basang lupa sa pagitan ng Ohio at Michigan. Pareho nilang gusto ito kaya nagpadala sila ng milisya. Muntik nang magdigmaan dahil sa Toledo. Nang namagitan ang Kongreso, ibinigay nila ang bandila ng referee sa Ohio. May natanggap namang kapalit ang Michigan na ikukwento ko sa susunod. Nakakuha sila ng maraming niebe, panalo number 29. Sa heograpiya, ang Michigan ay parang Florida ng hilaga. Puro tubig, kakaibang hugis, at pabago-bagong panahon. Ang kulang na lang ay Michigan, pare. Dati bahagi ito ng Indiana. Ngunit dahil malayo ang kabisera sa Vincennes at mahirap mag-asikaso ng papeles, nagpasya ang mga naninirahan na maghiwalay. Hinubog ng Great Lakes ang hangganan na maayos lang sa papel pero magulo sa realidad. Matagal nang pinagtatalunan ang Sugar Island ng Britanya.
Ipinagkaloob ito ni Daniel Webster sa Michigan sa pamamagitan ng isang kasunduan. Pero pagkatapos lamang ipagpalit ang isang bahagi ng Lake Superior sa Minnesota, isang diplomatikong hakbang. Bili ng isa, talo ng isa. Inusog ng Indiana ang hangganan nito ng 10 milya pahilaga noong 1816. Nagkaroon ng Toledo War laban sa Ohio at nagsimula ang tradisyon ng Michigan na matalo sa kanilang kapitbahay sa timog, ang Constellation Prize, ang Upper Peninsula. Lahat may napanalunan pero walang natuwa. Klasikong Midwest Energy number 28. Mukhang maayos ang hangganan ng Indiana hanggang suriin mo ng mabuti. Ang Ilog Ohio ang hangganan sa timog kasama ang Kentucky, pero hindi sila nagkasundo sa eksaktong linya. Sabi ng Kentucky, mataas na marka ng tubig sa pampang ng Indiana ang hangganan. Sabi ng Indiana, hindi, doon sa mababa. Lahat tayo may kapitbahay na ganun, bakod ko yan. Nagsawa na ang Indiana, pero tuloy pa rin ang Kentucky sa pagbubuwis sa ilog. Noong 1980 ang hangganan ay nasa mababang marka ng tubig gaya noong 1772. Minsan kailangan talagang ulitin ang halata. Hindi rin malinaw ang kanlurang hangganan kasama ang Illinois. Noong 1805, hinati ng Kongreso ang mga teritoryo at tinukoy ang Ilog Wabash bilang pinakailalim na hangganan. Nawala man sa sentro ang dating kabisera, nailigtas pa rin nito ang Indiana mula sa isa pang siglong pagkalito sa mapa. Si Abraham Lincoln bilang 27 ay ipinanganak sa Kentucky, hindi sa Lincoln, sa kabila ng Ilog Ohio. Medyo kakaiba. Opisyal lang na naayos ang hangganan noong 1971, sumunod ito. Ang mababang watermark ay tumagal lang ng mga 200 taon. Ang Mississippi ang hangganan ng kanluran at di gaanong magulo roon. Sa hilaga talaga maraming chismis at kaguluhan. Sa mga unang mapa, ang hangganan ng Wisconsin ay sa timog ng Lake Michigan na sanay nag-iwan sa Illinois na walang daungan. Dumating si Nathaniel Pope, delegadong ambisyoso, kasama ang kapatid na si Senador John at hinikayat ang Kongreso na itulak ang linya pahilaga. Ang bahaging iyon ng lupa ay naging Chicago at ano ang nakuha ng mga Pope sa pagbago ng Illinois bilang isang ekonomikong powerhouse. Isang maikling pagbanggit sa video na ito. Walang anuman. Ang Wisconsin ay parang anak ng Army noong ika-19 na siglo sa Amerika na ipinapadala mula sa isang teritoryo papunta sa iba. Hilagang kanlurang Indiana, Illinois, Michigan. Nakuha nito ang sariling teritoryo pero agad nawalan ng bahagi. Una sa Illinois at sumunod sa Michigan. Minsan inangkin ng Wisconsin ang Minnesota, Iowa at silangang Dakotas. Buong tropa talaga. Labis ang sama ng loob ni Gobernador James Doughty sa pagkawala ng lupa kaya nagbanta siyang humiwalay dahil sa Iowa. Matapang ang ginawa ng taong hindi naman tugma ang mapa sa realidad. Nagtakda na ang Northwest Ordinance ng linya sa Ilog Mississippi kaya paalam Iowa. Pagkatapos ay dumating ang Free versus Slave Balancing Act at naipit ang Wisconsin sa paggawa ng political math. Sa bawat malayang estado, kailangan may isang estado ng alipin. Isa. Paalam. Ang 1846 Enabling Act ng Minnesota Democracy ang nagtakda ng paghahati ng bayarin. Dumaan sa Ilog Mississippi tapos sinundan ang St. Croix pahilaga. Kaya napunta si San Pablo sa Minnesota. At ang Wisconsin naman ay natapos na nakatingin sa kabila ng ilog. Nagtataka kung paano nito nawala ang mas magandang tanawin. Ang West Virginia, 25, humiwalay sa Virginia at kinuha lahat ng gamit. Hangganan, Pennsylvania, Maryland, Kentucky, Ohio. Walang drama. Ang mahirap ay pagguhit ng linya gamit ang X. Noong 1861, tumanggi ang mga hilagang kanlurang county sa Virginia na humiwalay. Idineklara ng kanilang mga leader na sila ang tunay na gobyerno ng Virginia. Matindi ang tapang nila, lalo na't halos 1/3 ng mga sinasabing county nila ay hindi man lang nagpakita. Noong 1863, naging estado ang West Virginia. Ngunit nakakailang dahil pinayagan pa rin ang pagkaalipin. Minadali ang mga mapa, magulo ang eleksyon, at marami sa mga surveyor ay walang pahintulot. Pinuna ng militar ang natitira para protektahan ang mahalagang Baltimore at Ohio Railroad. Kinamkam ng bagong estado ang mga county sa Potomac. Ang silangang hangganan ay parang hawakan ng kawali na iginuhit ng antok. Ngayon, oras nang pumunta sa kanluran ng Mississippi sa unang beses. Ang hangganan ng Minnesota bilang ika-24 sa Wisconsin ay halos walang problema. Pero ang hangganan nito sa ibang bansa, ibang usapan na yon.
Hiniling ng mga ekspansyonista na palawakin ng United States hanggang Russian Alaska, ngunit abala pa sila sa digmaan laban sa Mexico. Nagkasundo ang lahat noong 1846 Oregon Treaty na hatiin sa 49 tati parallel mula Great Lakes hanggang Puget kaysa maglaban ng sabay. Komprimosong tunog, magalang na pagsabing huminto tayo kaya nagkaroon ng umbok sa hilaga na parang glitch sa mapa. Dapat mula Lake Superior hanggang hilagang kanluran ng Lake of the Woods, tapos pababa sa Mississippi ang hangganan. Ayos lang, pero hindi naman talaga umaabot ang Mississippi sa lawang yon, sabi ng heograpiya. Noong 1818 inayos nila ito sa pagguhit ng tuwid na hilaga-timog na linya. Ang timog na hangganan ay politikal, dating linya ng Malaya laban sa alipin, pero ang kanlurang gilid ay personal. Si Delegado Henry M. Rice ay nais ng mas malaki at mayamang Minnesota, samantalang ang Kongreso ay mas maayos na hangganan. Nanalo si Rice at ang hangganan ay sumunod sa mga ilog ng Red at Boadashew. Ang silangang hangganan ng Iowa bilang 23 ay sumusunod sa ilog Mississippi dahil ang tuwid na linya ay para sa sumusuko. Kalma, maaasahan. Hanggang sa marating mo ang kakaibang liko na may 500 milya kwadrado sa timog silangan. Hindi lang kasalanan ng ilog iyon. Isisi mo sa taga-sukat na gumuhit ng linya sa ilog Des Moines para hatiin ang Louisiana Purchase at lupang katutubo. Noong 1816 na natili ang linyang iyon at naging hangganan ng Missouri. Diyan nagsimula ang digmaan ng pulot ng 1839 nang mag-alsa ang mga bubuyog. Hindi talaga. Nagsimula ang digmaan nang putulin ng mga taga-Missouri ang 4 na punong pulot sa lugar na pinag-aagawan. Ay, hindi nila ginawa yon. Walang putukan o nasaktan, puro matamis na politika lang. Noong 1849 pumanig ang Korte Suprema sa Iowa. Habang binubura pa rin ng Mississippi ang hangganan, mas maayos naman sa kanluran. Madalas, binabalangkas ng ilog Missouri at sangay nitong Sioux ang Iowa. Ito lang ang estadong napapalibutan ng dalawang magkaparalel na ilog sa silangan at kanluran. Bilang 22, ang Missouri Compromise ng 1820 ay nagdulot ng bagong estado at problema. Pinayagan nito ang Missouri bilang slave state at Maine bilang malayang estado. Isang balanseng solusyon. Tinukoy rin nito ang magiging linyang hati ng bansa. Sa loob ng ilang panahon, nagkunwari ang lahat na masaya sila, pero hindi naman talaga. Nagkaroon ng digmaan ang Missouri laban sa sarili noong Civil War na naging krisis sa pagkakakilanlan ng estado. Hindi naman laging dramatiko ang usapin ng hangganan nito. Tingnan mo yung kakaibang maliit na bahagi sa timog silangang sulok. Pwede mong pasalamatan si John Hardiman Walker. May-ari siya ng lupa at ayaw mapasama ang lupa niya sa Arkansas. Sabi niya, mas kahawig ng Missouri ang lupa niya kaysa mga taniman ng bulak ng Arkansas. Tinanggap ng Kongreso ito, kaya nanatiling pang 21 ang maliit na bahagi ng Missouri matapos ang Missouri Compromise. Maayos na inilagay ang Arkansas sa maliit na parihaba na parang hindi ito galing sa kaguluhan. Inilipat ng ilog Mississippi ang silangan, ginagawa ang natural nitong gawain, ang hindi tumigil sa iisang lugar. Nagpalitan ng lupa ang Arkansas at Tennessee. Noong 1900, pinagtibay ng Korte Suprema ang lumang hangganan ng ilog, panalo ang Tennessee at natigil ang Mississippi. Sa kanluran, hindi rin gumanda ang sitwasyon. Noong 1836 na abot ang hangganan ng Oklahoma matapos itong maging estado. Dati, nagsalungatan ang pag-aangkin ng Cherokee at Choctaw, kaya malamang nainis ang mga abogado. Naayos ito ng 1828 kasunduan sa Washington na itinulak ang hangganan ng Arkansas pasilangan. Nabawasan ang lupa at pagtatalo. Nasaan na tayo? Lumaban ang Ohio para sa latyan, niyebe ang pinili ng Michigan at matindi ang Indiana. Paulit-ulit ang reklamo ni Karen hanggang may nakinig. Tara na, bilang 20. Ang Louisiana ang unang estadong nabuo mula sa Louisiana Purchase. Ang kasunduang nagdoble sa laki ng United States matapos itong ibenta ng Pransya para bayaran ang utang sa digmaan. Sumali sa Union noong 1812, may malinaw na hangganan. Ilog Mississippi sa silangan, Ilog Sabine sa kanluran, Golpo ng Amerika, dating Golpo ng Mexico sa timog at ika-33 paralel sa itaas. Mabagal ang paglilinaw ng kanlurang hangganan hanggang 1819.
Gustong panatilihin ng Espanya ang Texas, pero ipinagpalit nila ito sa Florida. Parang timeshare swap, pero mas masarap ang pagkain. Itinakda ng kasunduan ang Ilog Sabine bilang hangganan at nanatili ito mula nang hindi na hawak ng Espanya bilang 19. Mas malaki ang lahat sa Texas, pati utang. Matapos humiwalay sa Mexico, ipinakita ng Texas ang matinding main character energy. Ang Republika ng Texas ay naging malayang bansa sa loob ng 10 taon bago naging estado at may sarili itong drama. Inangkin nito ang malaking bahagi ng kontinente, kabilang ang New Mexico, Colorado at Wyoming, kapalit ng kalayaan ngunit puno ng utang. Nakipagkasundo ang Texas sa Mexico noong 1850. Nagbigay ang Kongreso ng 10 milyon bilang hush money na tinawag nilang makabayan, kapalit ng lahat ng sobrang lupa. Pinakalma nito ang tensyon ng mga malayang at alipin na estado at binuo ang kasalukuyang anyo ng Texas. Ang natitira ay nakabatay sa mga ilog, ang Rio Grande sa timog, ang Red sa hilaga, at ang Sabine sa silangan. At pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang mga ilog. Ginamit ng Texas ang sumunod na siglo sa pagtatalo sa karatig bansa tungkol sa ilang pulgadang lupa. Mapapansin mo agad sa Oklahoma ang panhandle na 167 milya ang haba, 34 na milya ang lapad at halos walang nakatira. Maalikabok itong parihaba na mistulang idinugtong sa huli, hindi gawa ng kalikasan, kundi ng politika. Nang sumali ang Texas sa Union, bawal palawakin ang pagkaalipin sa hilaga ng timog na hangganan ng Missouri, kaya nagkaroon ng neutral na lupain na iniiwasang pag-usapan. Naging awkward sa hilaga. Inangat ang hangganan ng Kansas para maprotektahan ang lupain ng Cherokee at ulila ang strip hanggang 1,870. Inampun ito ng Oklahoma Territory at ang silangang hangganan ay nagmula sa kasunduan sa Cherokee at Choctaw. Nagsimula sila sa 100 hakbang silangan ng Fort Smith, tapos tumakbo patimog hanggang sa Red River. Ang parehong ilog na yon ang nagsisilbing hangganan ng Texas, na opisyal na itinakda sa timog na pampang nito. Noong 1900, 21 sa edad na 17, ang mga hangganan ng Kansas ay binuo gamit ang tinta at dugo. Itinakda ng Missouri Compromise ang linya para hatiin ang mga estado ng Alipin at Malaya, ngunit winasak ito ng Kansas-Nebraska Act ng 1854. Nabuo ang teritoryo ng Kansas at pinayagan ang mga residente na magdesisyon sa issue ng pagkaalipin. Ano ang maaaring mali kung pabobotohin ang tao tungkol sa pagkaalipin? Ang resulta, Bleeding Kansas, mga taon ng kaguluhan na parang masaya ang frontier justice. Noong 1856 nilusob ng mga pro-alipin ang Lawrence. Tumugon si Juan Brown at ang kanyang mga anak sa Potawatomi Massacre. Pinatay nila ang 5 lalaki. Simula noon, walang mahimbing na tulog sa Kansas. Habang nagliliparan ang mga bala, itinakda ng Kongreso ang hangganan sa pagitan ng 37 at 40 hilagang latitude Missouri at ika-25 meridian. Noong una, umaabot ang Kansas hanggang sa kasalukuyang Colorado, pero nahiwalay din ang mga bundok kalaunan. Masyadong mataas, masyadong malayo. Sa totoo lang, hindi sulit ang pagod. Sa huli, nanalo ang laban sa pagkaalipin at naging malayang estado ang Kansas noong 1861 kasabay ng pagsiklab ng digmaan. Matagal na itong nagsanay. Nebraska, bilang 16 ay nasa sentro ng Amerika sa ika-100 meridian. Dito dumadaan ang di-opisyal na pader ng silangan at kanluran, pero dati hindi ganito kaayos ang estado sa gitna. Ang Kansas-Nebraska Act ay nangangahulugan na umaabot ito mula sa Missouri River hanggang sa Rockies. Pagkatapos ay dumating ang Colorado, Dakota at Wyoming, bawat isa ay kumuha ng bahagi hanggang sa maiwan ang Nebraska. Mukhang balak talaga at hindi tiyamba ang lokasyon nito. Kailangan ng Kongreso ng tamang daan para sa transcontinental na riles at ang kapatagan ng Nebraska ang nagbigay sigla. Ang hilaga at timog na linya ay nasa 43 at 40 hilagang latitude. Ang kanluran sa ika-100 at 4 na meridian. Dito nagiging mahirap ang ilog Missouri. Habang gumagalaw ito, may mga lupa sa Iowa na nagpapalitan, parang magkapit-bahay na di makadesisyon. Noong 1872, itinakda ang mga opisyal na hangganan at pinirmi sa dating ilog. Ang hugis ng Nebraska ay matagal nang naayos at hindi na nagbago. Ang South Dakota na bilang 15 ay parang parisukat,
maliban sa timog silangang sulok na binuo ng Ilog Missouri. Laos na ang tuwid na linya. Hinati nito ang estado at kumurba pababa para salubungin ang Nebraska, kaya naging kakaiba ang gilid ng South Dakota. Habang lumilipas ang panahon, naglayas ang ilog, hinila ang ilang bahagi ng lupa at nagpalitan ng mga piraso sa pagitan ng dalawang estado. Parang mga crypto bro na nagpapalitan ng susunod na malaking bagay. Hindi natuwa ang Nebraska. Ang pagkawala ng mga ektarya ay nauwi sa legal na usapin na umabot sa Korte Suprema noong 1982 ayon sa mga mahistrado. Hangganan pa rin ang dating ilog, hindi ang bago, kaya Missouri pa rin ang guhit, pero hindi na iyon ang tubig na nakikita mo ngayon. North Dakota bilang ika-14 ay isa sa klasikong box states ng Amerika. Nagsimula ito bilang bahagi ng Louisiana Purchase, tapos naging bahagi ng Dakota Territory noong 1861 isang frontier mega combo na kinabibilangan din ng South Dakota, ilang bahagi ng Wyoming at mga piraso ng Montana. Noong 1889 ginamit ng Kongreso ang 46 na paralel bilang hangganan. Nagkahiwalay na ang mga Dakota at hindi na nagkaroon ng reunion. Ang silangang hangganan ay nasa Red River na laging bumabaha tuwing tagsibol, kaya madalas magbago ang mga bukirin. Libreng paglipat, courtesy ng kalikasan. Noong 1964 pa lang nila pinirmi ang hangganan sa dating ilog, parang si Haring Canute na inuutusan ang tubig na manatili. Nagpasya ang West Congress na laktawan na lang ang Missouri River. Diretso ang mga meridyan, malinis ang mapa, mas kaunting sakit ng ulo. Ang resulta? Ang North Dakota ay parisukat at may personalidad na katulad ng bilang 13. Ang Montana ay hindi nagsimula sa sarili nitong mga hangganan, minana lang nito ang mga natirang bahagi ng iba. Katulad ng Wisconsin, ito ay paulit-ulit na inilipat sa mga teritoryo ng Oregon, Nebraska, Dakota at Idaho na parang mainit na patatas. Noong 1864, itinatag ng Kongreso ang teritoryo ng Montana, marahil para tumigil na ang madalas na pagbabago ng mapa. Sa papel, ayos ito. Ang ika-34 na meridyano sa kanluran mula sa Washington, ang ika-49 na paralel sa itaas, ang ika-45 sa timog, mga tuwid na linya na malinis ang mga hangganan. Nang makita nila ang mga bundok, sinubukan ng mga taga-sukat sundan ang Continental Divide, pero naligawat tulad ng karaniwan ng hula na lang. Nang sumali ang Montana sa Union noong 1889, pinanatili nito ang parehong mga hangganan, kasama na ang mga pagkakamali. Isang aral na walang tao o bagay na perpekto. Lumabas sa survey na malayo ang pagitan ng mga pananda sa kanto. Hindi nagtatagpo ang linya ng Idaho at Wyoming, pero magastos at makakasira sa hiking trails kung aayusin pa. Tawagin natin itong rustic charm number 12 Idaho. Una, tingnan ang chimenea. Dati, bahagi ito ng Washington. Pero nang madiskubre ang ginto noong 1860, lahat ay nagbago. Maraming naghahanap ng yaman sa Wild West at humiling ng batas at kaayusan. Pero tutol dito ang Washington Territory. Ang gold rush ay mahirap pamahalaan mula Olympia, kaya noong 1863 nilikha ng Kongreso ang Idaho Territory. Nalutas ang problema pero nagkaroon ng bagong gulo. Ang hilagang linya ng Idaho ay nasa 49 paralel mula sa Treaty of Oregon. Ang Snake River ang dumadaloy sa kanlurang bahagi, paikot sa Idaho, Oregon at Washington bago magtagpo sa Clearwater sa timog. Isang tuwid na guhit sa 100 at 11 meridian. Ang magulong silangang hangganan kasama ang Montana ay dahil kay Congressman Sidney Edgerton ng Idaho. Gusto niyang mapasama ang Bannack, Montana sa pagmimina ng ginto kaysa sa Idaho. Nangampanya siya na iguhit ang hangganan sa Bitterroot Mountains at nakuha ang Bannack. Ghost town na ngayon, pero nakuha pa rin ni Edgerton ang kanyang bundok at pagiging gobernador. Tandaan mo yan, heograpiya. Number 11 ang Wyoming, ang unang estado na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae. Bahagi ito ng pagsulong at marketing stunt pero gumana naman. Noong 1868, nilikha ng Kongreso ang Wyoming Territory na may simpleng hugis. Isang kahon sa pagitan ng ika-27 at ika-34 na meridyan sa kanluran ng Washington. Walang ilog, bundok o imahinasyon, geometry lang. Hinati mula Idaho, Dakota at Utah.
Ano ang totoong layunin? Maayos na daan para sa Union Pacific Railroad. Dapat sana hanggang tuktok ng Rockies ang hangganan sa kanluran, pero pinadiretso ng Kongreso kaya buong Teton Range, bahagi ng Rockies, ay naisama. Nagprotesta ang Wyoming at Idaho para makuha ang tatlong sikat na hayop, ngunit sarado ang Kongreso noon. Napanatili ng Wyoming ang mga bundok at karapatang magyabang. Siguro natutunan natin na ang gitna ng United States ay bunga ng kompromiso. Mga ilog na parang namamasyal habang ang Kongreso ay naglalaro ng Connect the Dots. Oras na para sa top 10 ng cross-country cartography cruise. Numero 10. Kung kumuha ka ng United States History Exam, tiyak mong kilala ang Colorado. Madaling iguhit ang mukhang kahong parihaba, pero sa totoo, hindi ito tunay na parihaba. Matapos ang Colorado Organic Act ng 1861 kinuha ng Kongreso ang lupa mula sa Kansas, Nebraska, Utah at New Mexico para likhain ang teritoryo. Perpekto ito sa papel, pero sa totoong buhay may bundok. Sinubukan ng mga taga-sukat gumuhit ng tuwid na linya sa Rockies. Nagkaroon ng 677 na pagtatalo, isa bawat di nagkakasundong punto. Noong 1925, sinabi ng Korte Suprema, alam mo, pwede na yan. Pinakasikat na kahon sa Amerika, di ba? Isang mosaic na pumayag makisama. At least, hindi nakipag-away ang Colorado sa kapitbahay. Bagong Mexico, sa kabila ng pangalan, hindi matagal naging bahagi ng Mexico. Sumali lang noong 1821 matapos makalaya sa Espanya. Noong 1848, kinuha ito ng United States sa bisa ng kasunduan ng Guadalupe Hidalgo matapos ang digmaang Mexicano-Amerikano. Noong panahong iyon, napakalaki ng teritoryo, parang kasya ang 4 na magiging estado sa hinaharap, ganoon kalaki. Dahil sa isyu ng pagkaalipin, muling binago ng Kongreso ang mga hangganan sa kompromiso ng 1850. Nabawasan ang timog kanlurang New Mexico para mabuo ang Arizona, Colorado, Nevada at Utah. Ibinenta ng Texas ang kanlurang pag-aangkin nito sa 10 milyon patunay na mas malaki talaga ang lahat sa Texas, lalo na ang mga resibo. Nagkaroon ng magulong pagsukat ng lupa sa mga sumunod na taon. Hindi alam ng mga ranchero at ng Kongreso kung saang estado sila kabilang. Sa huli, nanatili ang hangganan. Hindi lang New Mexico ang may krisis sa pagkakakilanlan. Pati kapitbahay nito, hindi pa rin tiyak kung saan bahagi ng ilog ito kabilang. Arizona ay tinawag na Valentine State dahil sumali ito sa Unyon noong Pebrero 14, 1912, pero magulo at di romantiko ang kasaysayan ng hangganan nito. Hiwalayan? Tulad ng sabi ko, ibinigay ng kasunduan ng Guadalupe Hidalgo ang lupa sa United States, ngunit kasama pa rin ito ng New Mexico hanggang 1863. Hindi naging permanente ang timog na hangganan hanggang 1854 nang bilhin ng United States ang disyerto sa timog ng Gila River para sa Southern Railroad. Bersyon ni Tito Sam ng pag-ibig, magastos, para lang sa malalaking negosyo. Kanlurang hangganan ay nasa Colorado River. Noong 1920 nagtalo ang Arizona at California sa naiwanang lupang sakahan, parang magkapit-bahay na nag-aaway kung saan ilalagay ang bakod. Noong 1963, lalong lumala ito. Ang Arizona ay may 46 na milyong acre-feet ng tubig mula sa ilog, California 44 na milyon, at ang Nevada ay parang sumasabay lang. Ang ika-37 na paralel ang hilagang hangganan kasama ang Utah, at ang ika-100 at 9 na meridian ang hangganan sa New Mexico. Nagsasama ang mga ito sa Four Corners. Tanging lugar sa Amerika kung saan pwedeng tumayo sa 4 na estado ng sabay at mapaisip sa mga desisyon mo sa buhay. Ang Utah, pang-7, ay 6 na beses nag-audition bago naging estado, pero nagbunga rin ang kanilang tiyaga. Pagdating ng mga Mormon sa Great Salt Lake Valley noong 1847, pinangarap nila ang bansang Deseret. Saklaw sana nito ang California, Colorado, Oregon, hanggang Mexico, halos buong rehiyon, pero sabi ng Kongreso, hindi pwede. Nilikha nila ang teritoryo ng Utah noong 1850, mas maliit, mas maayos, at mas kaunti ang ilusyon ng kadakilaan. Sa susunod na 20 taon, lumiit ang Utah. Kinuha ng Colorado ang silangan at ng Nevada ang kanluran.
Pag-uusapan ko pa ito. Pagdating ng Wyoming, nawala ang hilagang silangang sulok na parang panaginip. Pagpasok ng Utah sa Union noong 1876 naging alaala na lang ang Deseret. Kalahati na lang ang laki ng Utah at mas maalat pa. Ang pang-anim na estado, Nevada, ay nagsimula bilang manipis na bahagi ng disyerto sa pagitan ng ika-100 at 16 na meridyan at ika-37 na paralel. Walang Vegas o neon. Pagkatapos, natuklasan ang Comstock Lode kaya biglang naging interesado ang lahat. Noong 1862, inilipat ng Kongreso ang silangang hangganan ng Nevada 1 degree pasilangan para makuha ang bangko. 4 na taon matapos, inulit nila ito. Isa na namang parte ng Utah ang kinuha. Nagreklamo ang Utah pero sabi ng Kongreso, mas maginhawa sa politika ang Nevada. Babalikan ka namin. Noong 1867, nakuha ng Nevada mula sa Arizona ang bahaging magiging Las Vegas. Nagreklamo ang Arizona ayon sa Kongreso. Bagong telegrama. Sino to? Pero may mga hangganan pa rin, magulo pa rin. Gumamit ang mga taga-sukat ng Washington at Greenwich Meridian kaya hindi pantay ang linya ng Nevada, California. Ngunit ang mga hangganan dito ay sugal pa rin. Numero 5. Ang pagkakatuklas ng ginto sa Sutter's Mill ay naging malaking welcome map para sa California. Mula sa tahimik na hangganan, biglang sumabog ang populasyon. Itinakda ng unang konstitusyon ng California ang silangang hangganan sa ika-100 at 20 na meridyan kanluran tapos pahilis sa Ilog Colorado. Mukhang madali pero mali. Hindi magkasundo ang mga taga-sukat sa eksaktong lokasyon ng 100 at 20 degrees. Ang iba ay masyadong silangan, ang iba masyadong kanluran. Ang mga minahan tulad ng Aurora ay madalas magpalit ng estado. Pwede na sana itong mag-apply ng dual citizenship bago nakuha ng Nevada ang kustodya. Ang hilagang hangganan ng Oregon ay mula sa kasunduan ng Adams-Onis at ang timog ay sa linya ng United States, Mexico noong 1851. Sa timog ng San Diego, may tahimik na hangganan na may maingay na kasaysayan. Kwento na lang yan sa iba. Pang-apat, ang Oregon ay minsang nangarap ng malaki, hanggang Alaska pa nga. Pero mabilis lumiit ang mga pangarap kapag ang mga presidente ang pumipili ng kanilang mga laban. Piniling labanan ni Polk ang Mexico kaysa Britanya, kaya itinakda ang hilagang hangganan sa ika-49 paralel mula Rockies hanggang Great Lakes. Hindi pa nakuha ng Oregon ang lahat. Noong 1859 hinati ng Kongreso ang teritoryo ng Washington, kinuha ng Washington ang natira matapos hatiin ang Oregon sa Columbia River at ika-46 na paralel habang napanatili ng Oregon ang baybayin. Depende sa tinanong kung patas ang palitan. Samantala, ang Ilog Snake ang hangganan ng Oregon at Idaho sa timog. Ang mga hangganan sa California at Nevada ay nagmula sa 1,800 at 19 kasunduan ng Adams-Onis, ang parehong kasunduan na nagtakda ng hilagang hangganan ng Spanish California. Narating na natin ang 3 huling hangganan ng estadong iginuhit ng mga hindi pa nakakakita ng bundok at mga estadong nabuo dahil sa ginto, pilak at matinding katigasan ng ulo. Pangatlo, Washington. Wala nang malaking issue rito. Nasabi ko na kung paano nakuha ng Washington ang hugis nito. Ang Ilog Snake ang nagtakda ng hangganan kaya naging pabago-bago ang hugis ng Idaho. Ang ika-49 na paralel ang nagtapos sa kasunduan sa Britanya, kaya nakuha ng Washington ang Puget Sound at timog na hangganan. Problema na ng Oregon yan ngayon. Pangalawa, Alaska. Inagaw ng Rusya ang Alaska noong 1700s. Madali ang baybayin, pero hindi malinaw ang mga hangganan sa lupa. Sa karaniwang paraan, inangkin lang ng Rusya ang lahat, pati na hanggang Pacific Northwest, na ikinainis ng lahat ng iba. Itinakda ng 1,800 at 25 Treaty of St. Petersburg ang timog na linya na sinundan ang bundok hanggang 30 milya papasok, dahilan ng kakaibang panhandle. Nang bilhin ng United States ang Alaska noong 1867, muling naakit ang lahat dahil sa ginto. Gusto ring makisali ng Canada na magitan ang Britanya, pero napanatili ito ng mga Amerikano noong 1903. Hanggang ngayon, galit pa rin ang Canada. Sa kanluran, ang hangganan ng Russia ay nasa gitna ng mga isla ng Diomede. 2.5 milya lang ang pagitan, pero halos isang araw ang agwat sa oras. Kahapon at bukas, isla na swak sa gustong mag-time travel. At sa huli, Hawaii,
pinakahuling sumali bilang estado. At walang mahika rito, politika lang at maraming away na sa totoo lang ay pareho lang din. Paano naging bahagi ng isang bansang malayo ang mga isla sa gitna ng Pasipiko? Siyempre, may dumating na Briton. Lumapag si Kapitan Cook noong 1778 at nadatnan niyang naglalaban ang mga pinuno. Sa tulong ng ilang dayuhang armas, pinag-isa ni Haring Kamehameha unang ang mga isla noong 1810. Dumating ang mga misyonaryo, ipinagbawal ang hula at tahimik na sinakop ang pamahalaan. Pagsapit ng 1870, namahala na ang mga dayuhang negosyante sa lugar at nagtatag sila ng Annexation Club, parang kolonyal na startup. Noong 1873, pinabagsak nila ang monarkiya ng Hawaii, nagdeklara ng republika at makalipas ang 5 taon, ibinigay ito sa United States. Naging estado ang Hawaii noong 1959. Isang postcard na pagtatapos sa isang magulong kwento. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit at magkikita tayo sa susunod sa Mapak.